the title of the message today is a loving character. Mapagmahal na pagkatao. At paano pa, how can we develop a loving character? And ang message po natin ngayon ay matutunghayan natin dito sa verse na napili natin. Katulad ng sabi ko, meron po kaming series na gagawin sa buong siguro mga 2 months kasi mahaba po ito eh. Alam niyo po yung listahan ng fruit of the Spirit, mahaba. So we will discuss or we will teach every fruit. Kaya basahin po natin ang ating text ngayon. Maikli lang po siya. You can read with me. Sabi rito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law." Maganda po rin sa Tagalog to eh, pero mahirap po talagang ibigkas, pero tatry ko po. Sabi nga sa Tagalog, we will translate this in Tagalog set, okay? Just leave it there. "Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, at sa mga bagay na yan ay walang kautusan." Okay. "Against such there is no law." Tignan nyo, no? Look at the scripture itself. The number 1 list of the fruit of the Spirit is L-O-V-E, love. Hinighlight ko po siya. Spirit is love. Alam niyo po, ang word na love, kaya inuna ni Saint Paul yan, sapagkat yan po ang pinakamahalagang salita ng ating Panginoon, at yan ang Diyos, yan ang kanyang favorite na word. Love the Lord your God with all your heart, love your neighbor as yourself. Kasi kung wala pong love, mahirapan po kayo magkaroon ng joy. And you cannot have peace without love. You cannot have long suffering without love. You can never be kind without love. You cannot be good without love. You cannot have faith. Okay? Wala kang pananampalataya kung wala kang pag-ibig. And you can never be gentle if you don't have love. Ganon din ang hindi ka rin pwedeng magkaroon ng self-control kung walang love. Ang lahat ng bagay na yan, struggle tayo kasi hirap na hirap tayong lahat sa love. Okay, the love itself is not just a language. Para sa akin, ang love sa Greek word is an action word, even sa Hebrew. Okay. Kaya ang love na tinutukoy natin dito ay bunga ng banal na spirito. Ang pinaka number 1 and greatest fruit of all ay ang pag-ibig. Alam niyo po, napakahirap umibig at napakahirap gampanan ang salitang ito. Maraming beses ko pong iniyak sa Panginoon sapagkat maraming beses po na ang mga bagay na ito ay parang hindi bagay sa akin. Kasi titignan niyo yung fruit of the Spirit, the fruit of the Holy Spirit is love. Sabi nga, no? Number 1. And you cannot have kapayapaan o peace kung wala kang love. Hindi ka rin pwede magkaroon ng joy kung wala kang love. Ulit-ulitin ko po yon. Lalong-lalo na ako, sabi ko, I'm preaching to myself sapagkat lalo yung part ng tinatawag natin ng self-control o being kind, patient, okay, pagiging mapangunawa, at pag inabot ka naman talaga ng isang bagay na hindi mo gusto at hindi mo nagustuhan, diyan pumapasok po ang love should be on the air, and on the air there's also the evil forces of the enemy. At yan ay gustong alisin ng demonyo sa ating pagkatao, yung tinatawag nating LOVE, which is the fruit of the Spirit. So, how can we develop such loving character? Yan po ang tinakatanungan ngayon. At ito gusto ko ibahagi sa inyo sapagkat
nangyayari po sa buhay ko at nararanasan ko. It is my personal experience. That's why I can share it to you. Pwede ko ibahagi sa inyo dahil kung hindi ko naranasan ho to, ay hindi ko rin mahirapan ho ako ibahagi sa inyo. Kaya ako'y nanalangin ng gusto kasi itong mga nagdaang araw at oras, talagang nag-struggle ho ako. In fact, ayoko nga pong mag-preach ngayon. Wala ako sa mood na magbahagi ng salita, but the Spirit of the Lord, nagpapasalamat ako sa Kanya. He enable me, He reactivate me para ako'y magbahagi ng salita dito sa Taglis. Gusto ko nga po mag-excuse sapagkat hindi ko po rin gusto ang aking behavior. Maniwala po kayo sa hindi. Sapagkat lalo na pag ako'y bagong gising. Pag bagong gising, madalas po talaga, Lord, bakit ganito? Pag bagong gising ako, wala ako sa mood. At ayoko makaka-offend ng mga tao, lalo na pag linggo. Linggo is my day. Lahat ng mga pastor. Katulad kanina, nag-preach po ako sa English service, and I preach on the same subject. Kung mapapanood niyo po yung English. But I thank God, He empowers me. Binigyan niya ako ng iba yung kalakasan, kapangyarihan na galing sa Kanya. Kasi kung wala po ang Diyos at banal na Spirito, ay hindi ko po magagampanan ng aking tungkulin. Ang tinatanong ko lang talaga sa Panginoon, bakit ba ako, Lord? Bakit ako ang pinili mo sa lahat naman ng mga tao na pwedeng magpahayag ng inyong salita? Gamitin nyo na lang ako kung saan bagay na mapapabuti ang aking kapwa. Pero wag nyo akong gagamitin na sana pagka magsasalita pa. But the thing the Lord, sabi niya sa akin, you're not really the one who talks. I do the talking for you. You just don't know that. Kaya nga po, Lord, maraming salamat sapagkat Spirit of the Living God, He is the one who causes me to be here in front of you today. Kaya nga po, developing a loving character, mahalaga po sa atin to. Sa inyo at sa akin, lahat-lahat sa inyo. Kaya nga, in-encourage ko kayo, if you can touch that message button, yung comment section ninyo, i-share nyo po sapagkat marami siguro nag-i-struggle sa salitang ito. Maraming beses ko na po na-preach tong subject na to. God knows how many times since I became a Christian, I've been sharing the love of God to a lot of people, especially sa parents ko, sa mga kapatid ko. Kaya ako na bagong aking buhay. Hindi gawa ko, kung hindi gawa ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Unang-una po sa lahat, ang answer dito, how can we develop a loving character? Tinatawag natin to yung mapagmahal na pag-uugali o loving behavior na dapat ma-develop. Okay. Loving behavior which means na dapat tayong lahat ay meron itong loving behavior bilang isang Kristiyano. Saan natin matatagpuan to? This can be found in the definition of the 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Alam na po natin yung love passage sa Bible, di ba? So, sabi nga doon sa sinulat ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, ito yung mga paborito ng favorite verses nating lahat kung tayo ay inaatake ng pangamba o tayo'y dumadanas ng kalituhan sa ating isipan, basahin po natin itong love note ng ating Panginoon. Sabi niya rito, love is patience, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Dadahan-dahanin ko po ito, no? Hindi po ito naglilista ng kamalian ng iba, lalo na sa mga mahabang panahon. So how can we be having this loving behavior, mapagmahal na pag-uugali? Ito nga, no, sabi ni Saint Paul dito, dapat tayo'y matiisin, patient, and dapat tayo'y may kabaitan. Love is kind. Kailan ba ako huling naging kind? Madalas po, unkind ako . Aminado ko sa sarili ko. Minsan, hindi ako
hindi ako tawag nito, mahirap din minsan ako kasi pakibagayan. Hindi ako maiintindihan ng mga tao. Nagpapasalamat na lang ako sa mga taong nagtsatsaga sa akin sapagkat kahit papano po ay meron akong nasasandalan yung mga taong alam kong nagmamahal sa akin. At isa na po niyan, syempre, ang aking pamilya and lalo yung aking mga anak na yung mga kaibigan ko na malapit sa puso ko, naunawaan po nila ako, lalo na yung aking mga kasamahang pastor. Nauunawaan nila ako at nagpapasalamat ako sa Diyos na nagpapadala ang Panginoon ng mga taong maunawain at hindi makasarili. Okay? Kaya nga sabi dito, love is kind, love does not envy. Isa pa palang ayoko makalimutan. Okay, yung fruit of the Spirit, tawag ko dito yung checklist. Okay? Pwede niyo po isulat to sa isang blank sheet of paper. Sabi nga di ba sa fruit of the Spirit, the Spirit of God is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay. I suggest kumuha po kayo ng paper na katulad nito na blanco at kumuha po kayo ng marker, okay? Isulat nyo isa-isa, i-print nyo po to at idikit nyo po sa inyong refrigerator o sa isang wall. Di ba sa Old Testament, yung 10 Commandments nakadikit po to sa wall para nakikita po to ng isang pamilya na itong inuutos ng Panginoon. Thou shall not, thou shall not. Pero ito naman, fruit of the Spirit is love, patience, joy, joy, peace, long-suffering or patient, kindness, goodness. Lahat yan ay ilista po ninyo at idikit nyo sa wall ninyo. At yan po magpapaalala po sa inyo araw-araw, nasaan na ba ako sa love ngayon? Kasi yun ang unang listahan love Tulad ng sabi ko kanina, hindi ka pwedeng magkaroon ng kaligayahan kung wala kang love, hindi ka rin pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung wala kang love. Long-suffering o pagiging patient, kindness, goodness, wala po niyan kung wala kang love. Okay. So, yung loving behavior, balik po tayo doon, it does not dishonor others. Kumbaga sa Seth, you can go back to the number 1 loving behavior. Okay, thank you, Seth. So, look at the verse itself. Ito gusto natin i-unpack sa inyo. Ito kanina, in-spell out ko kanina sa kongregasyon. And I thank God. Thank you, Holy Spirit of God. In spite of I don't deserve such knowledge and wisdom, you have allowed me to speak the truth. And ang truth po dito, marami po kasi sa atin nagdi-dishonor ng other people. Me, I felt dishonor pagka hindi po ko tawag nito, gustong-gusto ko sumali, makisali, makiayon, pero hindi ko po magawa. Kaya I felt dishonored. Yun, wag po tayong makakaramdam ng ganon. Hindi kagustong i-dishonor ng ibang tao kasi baka yan lang ang iniisip mo at ikaw rin sa sarili mo, wag kang mag-etsapuera sa ibang tao. Lahat yan dapat mahalin natin. And it is not self-seeking. Self-seeking is makasarili. Hindi po tayo dapat maging makasarili sa ating isipan at sa ating puso. Alalahanin natin ang ibang tao ay nangangailangan ng tulong natin. At ikaw man ay pwedeng mangailangan din ng tulong ng iba. O yung self-seeking na tinatawag din natin ay iniisip natin yung kapakanan o yung welfare ng ibang tao. Alalahanin naman natin na ang hindi lang yung sarili natin, may karapatan at pribiliyo ang ibang tao na maging maligaya. Ipaubayan yun sa kanila hanggat buhay, hanggat merong panahon. Sapagkat mamaya-maya, hindi mo alam, hindi mo na sila makikita. Ganon din po ang sarili natin. Ako, ilang beses ko naisip yon, sandali lang ang buhay. Nandito na kasi siguro ako po, sasabihin ko sa inyo, siguro dumarating na ako sa point na nagiging maramdamin po ako. At ayoko sa lahat yon na maging maramdamin ako sapagkat hindi naman po talaga ako ganon matampuhin. At
ang siyempre, hindi mo may iwasan yan kasi pagka meron kang mahal na mga tao at gusto mo maging close sa kanila, pero you felt segregated kasi nga parang sila lang ang masaya, ikaw malungkot. At masama pong mag-isip ng ganon. Ipaubaya mo kasi yung mga taong makasarili, gusto niya parati siyang kasali. May mga times na hindi ka naman pwede talagang sumali. Okay, hindi ka naman bata. Ngayon, ang isipin mo na lang, ang it is not self-seeking, mas maganda, it is blessed to give than to receive. Diba? Ulitin ko, sabi ng Bible, at winika to ng ating Panginoon, it is more blessed to give, magparaya ka, than to receive. Huwag po ninyong kalimutan ang value o virtue na yon, ang tinatawag nating it is more blessed to give than to receive. And hindi rin po easily angered. Ay siguro naman ang personality ko, hindi ako madaling magalit. At siguro yun naman ang na-develop ko sa sarili ko. Maaring iba yung tampo, iba yung galit. Kasi yung galit talaga, it is something na rage, na gusto mong manakit. Hindi naman po siguro ako dumating sa ganong point na gusto kong manakit. Lalo na ako'y pastor, ako'y isang Kristiyano, anak ako ng Diyos. At hindi po dapat, wala po dapat sa ating character yon o wala po dapat sa ating behavior yon yung mananakit. So it is not easily angered. Hindi po masama na magalit. Maraming beses po ako nagalit sapagkat alam ko na hindi tama ang nangyayari, alam ko na hindi tama ang naging desisyon ng itong kaibigan ko, itong taon to, kaya ako'y nagagalit. Remember, when Jesus Christ stepped into the temple, He saw all those people disrespecting His Father's house. Nagsisipag-negosyohan doon, at anong ginawa niya? He got a whip and He kicked out. Tinanggal niya, pinalayas niya yung mga taong yun na nagdidisrespeto. Sabi niya, my house is a house of prayer. Ginawa niyo tong tawag nito, ginawa niyo tong tiyangge. Dapat mga oras natin, itong tahanang ito, dapat kayong lahat ay sumasamba at nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. Kaya, yon. Ang diferensya lang, tayo mga Kristiyano, dapat hindi natin tinutulog yung tinatawag na anger. Kaya kung ikaw balisa, kaya nalulungkot din ako. Kaya nga parang I don't feel like speaking. Kasi may mga tao na itinulog po yung sama ng loob. At paggising sa umaga, binubulaga pa rin sila ng sama ng loob. Dapat hindi po ganon. Wala na po dapat ganon. Kaya sabi ko sa sarili ko, nanalangin ako kanina, Lord, ngayong umagang nagising ako para namang may kakaiba, sabi ko. At dapat hindi ako nagagalit, dapat malinis ang puso ko kasi nga sabi ni Lord sa Sermon of the Mount, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Alam nyo, dapat talaga yan ang isang bagay na itatanim natin sa ating isipan sapagkat dapat tayo ay peacemaker. Okay? Dapat tayo ay pure ang heart natin. Ang hangad natin sa buhay natin, yung presensya ng banal na spirito sa buhay natin. And I'm so thankful to God because He renewed my mind and my spirit today. And pagkatapos ko manalangin para akong naglalakad sa alap-up na inalaw niya ako, whether you like it, Sunny, sabi niya sa akin. It is the impression in my heart. Whether you like it or not, you're my servant. And go there, face your congregation, and speak the truth. Praise God. Nangyari po yung kaninang umaga. Ito pang isa, look at the verse, it keeps no record of wrong. Kita nyo, no? Sabi yung pinakahuling-huli, it keeps no record of wrong dun sa verse 5. Aba,
wag po magagalit sa akin ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan, ang hilig po niyan magtanim ng kamalian. Yung nangyari ng 10 taon na nakakaraan, naka-store sa kanilang memory. Ako hindi ko po natatandaan kung yung nangyari nung last month or last week. Yan po, yan ang kakaiba sa kababaihan compare sa kalalakihan. Kaya magugulat na lang kayo mga kalalakihan, lalo kayong mga ama ng tahanan. Lalapitan kayo ng inyong asawa na talagang napapagsabihan kayo, ganito yung sinabi mo last year. Ganito yung ginawa mo 2 years ago. Kala mo ba? Ngayon, ikaw kaya ka nagkakaganyan. Naku, katakot-takot yan. Yung listahan ng kamalian. Kaya, para nyo na pong awa, ang Panginoon natin, hindi po niya inaalala ang lahat ng ating kasalanan, although may mga consequences tayo ng ating kasalanan. But the thing, the Lord, because of His great love among us, as far as the east is from the west, as high as the heavens above to earth, that's how He had forgotten our sins. Inilubog niya sa pinakamalalim na dagat ang ating kasalanan, and He will remember them no more. Wow! Yan po ang katagang sinabi ng Panginoon sa ating lahat nung humingi po tayo ng tawad sa Kanya. And He will remember. Nagkakaroon ba siya ng amnesia? Hindi. Pagkat ang Panginoon natin, faithful yan sa pangako niya. He will not remember any single sin. Kaya dapat wala ng guilt. Only Satan, our enemy. Kaya nga, love is in the air, also our enemy is in the air. Both of them are on war. No? Naggegera yan. Ang wag nating hahayaan na maging in control ang kaaway natin, na alam natin the spirit of the air is there roaming around, waiting someone to devour. So, developing po yung ating love character will also result in a loving personality. Okay, katulad sinabi ko, meron po tayong loving behavior. Yung ating pagkatao madedevelop. Okay? Yung ating loving personality. Ay, nako, ang gandang sabihin ito sa ating sarili. Kamusta ba ang aking pagkatao? Sapagkat alam ko ang aking pagkatao ay mapagmahal at mahabagin ako. Yung ba ang inyong pagkatao? Tatanungin ko nga kayo, yan ba ang inyong pagkatao sa mga oras na ito? Is that how you look like when you face the mirror? Is your loving personality? Kanina nga, sabi ko, loving attitude eh. Pero I think behavior and attitude are the same meaning. Kaya ginawa ko siyang personality ngayon, yung tinatawag natin pagkatao. And sabi sa verse 13:6 ng 1 Corinthians, and this one is appropriate sa mapagmahal na pagkatao. It does not rejoice at wrongdoing, yung mga lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga bagay na hindi tama, hindi yan nagre-rejoice, hindi yan hallelujah. Maraming tao ngayon pupunta sa church, they still rejoice. Okay, wala nang problema ron. Kaya lang may mga wrongdoing sa buhay nila na in spite of that, they still sing the hymn, sing the praise and worship, at nandoon hallelujah, nagtataas pa ng kamay, pero they love to do what is wrong. Yan po ang ibig sabihin yan. We should not be rejoicing of doing what is wrong. Yan po. And rejoicing with the truth. Sabi, no? Dapat nagre-rejoice tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Not on lies, not on false prophecy or false teaching. Hindi dapat tayo dyan nagre-rejoice. Maraming tao nagkakamali kasi mali ang interpretasyon nila sa isang study word of verses sa Bible, at nanatili sila doon at nagre-rejoice sila, kala nila yun ang katotohanan, pero hindi po yun. We should rejoice what is truth, because the truth have sets you free. Anyway, and I'm glad that I'm able to minister here. Sabi ko nga kagabi sa Bible study ko,
ang hangad ng puso ko ay mag-minister sa aking mga kapwa Pilipino kasi ako'y Pilipino. At yun ang lengguwahe ko ever since ako'y Pilipino. At masayang-masaya ako, nagtataglis ako ngayon sapagkat yan po ako mismo. Well, God has given me also a gift to speak other language, which is English. Kahit papano, kahit minsan balubuloktot ang English ko, kahit na nag-nosebleed ako, abay, ini-strengthen naman ako ng Panginoon. Sige lang, Sunny, go ahead, okay yan. Okay yan, boy, okay yan, bata, sabi niya sa akin. Well, I thank God na kahit papano, He has given me the knowledge of truth to speak other languages. Languages kasi talaga naman ang lengguwahe ko, Filipino at English lang. Hindi nga ako marunong ng Aleman, hindi rin ako marunong Nihongo, Japanese o Chinese. Wala po akong alam dyan. Pero ibang tao gifted po ng multi-language. But anyway, only sa English at sa Filipino. And this one, we call it Taglish. Okay, loving personality. Anong sabi ni sinulat to ni Paul pagdating naman sa ating attitude, okay, sa ating personality? Paul tells us that we are to have the same attitude as Christ. Ito kasi yung personality ni Christ. Based on His attitude, siya po ay humble servant. It is known that He is a humble servant because of His personality. And what is that to us? Paul speaks and refers about humility rooted in God's love. Rooted yan in God's love, ang ating Panginoong Yesus. Nagpunta siya rito para siya maging servant to the point of death. Okay? Again, sabi ko kanina, love is an action word. So, loving personality also leads to this third point. Ito po yung last point ko sa inyo, loving action. Okay. Love is an action word and we should put these things into action. Said I forgot to change the loving attitude to personality, but it's okay. Just change na lang po ninyo, pero it's okay. Kasi naituro ko rin po kanina yan. Attitude is almost the same as the behavior. Pero yung number 2 po natin is loving personality. And the third one is loving action. What does the Bible says in verse 7? Sabi rito, love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. Alam niyo po mahalaga dun sa believe all things. Bigyan niyo po ng benefit of the doubt na maniwala po kayo sa inyong kaibigan, sa inyong mga pinagkakatiwalaan. Kasi kung hindi po kayo marunong magtiwala, wala na po, wala ka na magagawa sa buhay mo. Kahit papano magtiwala ka isa o dalawang tao. At mahirap po maghanap ng pagkakatiwalaan na tao. Mapalad ako, meron akong mga close sa puso ko na mapagkakatiwalaan ko ng aking sarili, ng aking isipan, at ng aking damdamin. Isa na po dyan, of course, si Sister Gay o si Mamang Gay. Okay? At may mga tao din po na malapit sa puso ko na mapapagkatiwalaan ko. Kaya tinasabi natin dito, believe all things. And the reason why believe all things, because of our loving action. Yan ang action natin sa ating sarili. Maging mapagmahal po tayo sa ating pagkilos, sa ating kung anong ginagawa natin, kung anong what are the things that we're about to do. It should be filled with loving action. Hindi po hatred action. Minsan kasi gumagawa tayo ng bagay na labag sa kalooban natin, ginagawa pa din natin. Pag labag sa kalooban mo, kung gagawin. Unang-una, may stress ka lang. Pangalawa, hindi po maigi sa ating kalusugan, especially in our physical body, lalo na't pag nagkakaedad ka. Loving action is something that is peaceful, something that there is joy, okay? Something na ginagawa mo to sapagkat yan ang iyong passion sa heart mo. At pag yun ang nangyayari sa buhay mo, I guarantee you, that is what we call loving action. Ang
ang sinasabi nga, love bear all things, believe all things, hope all things, at nalalaman mo, kaya sinasabing, so hope all things, because pag in-apply mo yung mga gagawin mo sa iyong kapwa, sa iyong mga minamahal sa buhay, lahat ng ginagawa mo ay para sa inyong future, yung panghinaharap. There is what we call pag-asa. Kaya mo ginagawa yun, alam mong may pag-asa. May pag-asa na may patutunguhan at may patutunguhan at mayroong magandang kalalabasan ang iyong ginagawa sa iyong kapwa at sa iyong pamilya at sa iyong mga minamahal sa buhay. And you will never go wrong when you do things in a loving way. That loving action is how you hope all things. At ito pong pinakamaganda sa lahat. It endures all things. Ulitin ko po. Endures all things. Kasi ako po'y nanumpa sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga witnesses nung ako po'y inordain. We were charged to endure all hardship. Titiisin ko ang lahat ng klaseng hirap. Ang hirap po, hindi yung hirap na physical sa material, hirap ng kalooban. Sapagkat expect, okay, ito yung word ngayon sa panahon ito, expect bashers, expect criticism, expect those who will criticize you, who will talk evil against you behind your back, who will slander you. Kailangan i-endure mo yon. Hindi, ayaw mo siyang pahintulutan, of course. But you have to endure all things. Why? Because part of those is how you react to people. How you react to those people who causes grief, who causes frustration, disappointment sa buhay mo. How are you going to react on those kind of people na nananakit sa iyo, iniinsulto ka pagka nakatalikod ka, he say all kinds of evil against you, to the point na hindi na lang sila pupunta sa iglesia kasi nga nasaktan sila, na-offend sila. And how are you going to react on those kind of people? Para sa iyo, alam mo, siguro sasabihin mo, immature pa yung mga yan. Hindi naman talaga Kristiyano. And so what? You have a responsibility towards your fellow Christian or fellow men na silang lahat ay pakitaan mo ng loving action mo. Sabi nga ni Jesus, di ba, love your enemy. How are you going to love your enemy? If your enemy is hungry, give him food. If he's thirsty, give him a cup of water. And the best thing is, love your enemy. Jesus said, pray for them. Pray for your enemy. Because it is not you that will change your enemy's character. It is the work of the Holy Spirit of God. It is God Himself who's able to do exceedingly and abundantly anything of what you could ask or think. Tandaan natin, lahat ng bagay ay dapat nating may pagtitiis. Tiisin niyo po, kasi yan ang tawag sa atin ng Panginoon. Para po tayo matuto, para tayo mag-mature. Kaya nahabag ako sa mga taong ayaw matid ng church kasi na-offend, kasi parang hindi maganda yung ginagawa ng kanilang pastor. Hindi mo alam, God is working in your heart. God is doing something in your heart, in your own personality, that you should be a loving person. That you should develop a loving character in your life. Kaya sabi ko, hindi ka pwedeng magkaroon ng kapayapaan kung walang love. Hindi ka pwedeng magkaroon ng joy. Siguro yung joy mo ngayon tinatawag, yung temporary lang because you have material things. Because those friends that are with you, nakikita nila, nakakasama mo sila sa everything is temporary, even the people around you. Those are temporary. But the Lord is forever with you for all eternity. Isipin niyo po, what is eternal? That's the thing that you should value most. Dapat yan ang pagpapahalagaan natin of what is eternal. Hindi yung temporary.
Kasi lahat ng bagay niya, magpipicture ka ngayon, pak, picture, okay, nandyan yung mga souvenir mo. Over a period of time, pagtanda mo na wala na yung mga picture, wala na yung yung sinesave mo. Maski ang Facebook is not forever, I tell you. Social media, this could go anytime soon. Pag ito'y nawala, at hindi ko alam, you should prepare of what is worse. And what is worse, kung ano yung iniisip mo, pinaka-worse sa lahat yung corruption na tinatawag. Yung sabi sa verse 16 ng Psalm chapter 16. Sabi ng Panginoon doon, you will not abandon me to the Sheol or experience corruption. Ang corruption that God will punish you and your life will be in corruption kasi hindi mo pinahalagaan of what is that eternal value. Ang importante sa atin ngayon, mahalagang salita ng Diyos, yung tinatawag niyang pag-ibig. Nasaan ka na ngayon sa mga oras na ito? I hope nanonood ka. Okay? Kung hindi mo mapanood, siguro i-share nyo sa kaibigan nyo yung mga hindi nakapanood. Because this is the truth of what love is. Loving action is my last verse of the day. So, tingnan nyo, no? Mag-self-check po tayo. I-check natin ang ating sarili. Do you have a loving behavior? Do you have, when you speak, is it inspiring? Is it encouraging when you say something to your neighbor? Alam nyo, yan ang mga bagay na minsan talaga pinagsisisihan ko to the point, sabi ko nga kanina, ayoko magsalita, ayoko mag-preach. Kasi may mga bagay na siguro nasulat ko, nasabi ko, na pinagsisisihan ko, ba't ko ba nasabi yun, hindi pala nakaka-inspire. Kahit wala naman talagang masama. But the thing is, I have said something or I have addressed something na hindi naman dapat i-address na lang. Dapat pinalampas ko na lang. Kaya, Panginoon, bakit ako magpipreach today? May mga kapalpakan ako nagawa. But God said, go, you are my servant. Declare my word. I chose you. You should love others because I have first loved you. Diba? Sabi ng Panginoon yun sa atin. Kaya, tignan nyo, no? In the way we speak, meron pang isa, do you have a loving personality? So, i-check po natin yan. Do I have a loving behavior, loving personality, and do I put things into action, a loving action? If we are to be honest today, ngayon, na nanonood ka, okay, masasabi natin, are we always loving? The truth is, no. Hindi po. Ayoko pong maging brutally honest, pero this is the truth. We are to be honest. We are not always loving. Okay? But we have to be honest. And the honesty that I can tell you, lahat tayo, ikaw, ako, hindi po sometimes loving. And our lifestyle is far from being one to love. Okay? But let me encourage you. Gusto ko pang inspire kayo, encourage you of what the Bible is saying about love. Ito po yung aking final thought sa iyo. This is what the Bible is saying. 1 John chapter 4 verse 7 to 8 says, Dear friends, okay, tinawag tayo ni John dito, ni Lord, ng dear friends. Let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God. Okay? And knows God. O, tignan nyo, no? Merong plural siya, knows God. Alam at kilala natin ang ating Diyos kapag tayo'y umiibig. Okay? But anyone who does not love or not love does not know God. Hindi niya talaga kilala ang Panginoon. At ayoko pong ma-fall sa ganong kategorya. At sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman talaga yan ako. At alam ko ang sarili ko, hangad ko na magmahal sa kapwa ko kahit na those people who are unlovable. Madalas ko po itong binabahagi. And we love, tayong lahat ay umiibig. Why? Because God
first loved us. And God is love. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Anong sabi doon? You can read with me. Follow God's example. Therefore, as dearly loved children, walk in the way of love. Ulitin ko po yan, ano? Kita nyo, hinighlight ko pa, in-underline ko pa yun. Walk. Tayo dapat lumalakad patungo sa pagmamahal o pag-ibig. Just as Christ loved us, gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kita nyo, if we walk the way of love, ibig sabihin niya, tinutularan natin ang ating Panginoong Jesus. And tawag niya rito, tawag ng Bible dito, it's a fragrant offering. Humahalimuyak. Fragrant means mabango. Mabango sa pang-amoy ng Diyos kapag tayo'y nagmamahalan regardless what. Okay? That's because it's a sacrifice. It is a sacrifice to God na magmahal ang bawat isa kahit na yan ay hindi pwedeng mahalin, ay mahalin mo pa rin because it is the kind of sacrifice, fragrant. Sana naamoy ko kayong lahat, ano? Naamoy ko sa iyo, kayong lahat na siguro, naamoy ko kayong lahat. Hindi ko alam kung sino yung mga nag-review ngayon. But the thing is, I hope and pray you are doing this kind of sacrifice the way of love. Christ's love is a sacrifice. It is filled with action of love. Kita nyo, sa huling bahagi na gusto ko kayong i-challenge, I'd like to challenge you tonight or even today. I have this on the screen, I guess. Walk in the way of love. We have our behavior, our personality, and action. Tignan nyo, no? Loving behavior, loving personality, and loving action. We walk in the way of love. It is the kind of sacrifice that we can do not tomorrow but today. Do it today. Nako, madali pong sabihin, pero mahirap gawin, but you can do it. It is always possible. Holiness is possible. Anyone who wants to be holy will see God. Without holiness, sabi ng Bible, you will never see God. Okay? Loving behavior, loving personality, and loving action is what God expects from us. Let me pray for you. Father in heaven, I pray right now, this is a very challenging word for us. To love and to make it possible. Our behavior, our personality, and actions. God, erase all evils in our thoughts, clear out our hearts in all kinds of evil, sapagkat hindi po yan ang kailangan namin sa buhay. Ang kailangan namin sa buhay, ang pag-ibig ninyo, Panginoon. For there is no greater things on earth in our earthly life but to experience the kind of love that is in Christ Jesus. Because he who loves knows God. But anyone who does not love does not know God. Why? Because God is love. God, maraming salamat sa pagkakataong ito. Bless all the people who have joined me today and even those people na mag-view later on. Na sana yung mga kasamahan namin na malayo sa amin ay mapanood po ito, ma-remind sila lahat, Panginoon, ang pag-ibig na nanggagaling kay Kristo. Huwag niyo pong hayaan na kami biktimahin ng hatred, ng bitterness, and unforgiveness. Lord, lahat kami gumaganap, ginagampanan po namin ang tungkulin namin para sa inyo. Let the love of Christ, Lord, be filled in our heart. So bless each and every one, and this is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat muli.
Bukas po ay umpisa po ng aming tinatawag na Vacation Bible School. Mag-uumpisa po to ng nataon naman po mag-uumpisa po siya ng oras ng Come Let's Talk to God. But please pray for me, pray for the rest of our events, pray for this program, and pray every day. Ang invitation po ng Come Let's to God hindi po natitigil. Wala lang po kaming live broadcast bukas, but rest assured that I am praying for all of you. God bless you. So long. Have a blessed week. I love you all with the love of the Lord. God bless.